Welcome po sa ating tanungan session. Unang tanong, ano po ang mas importante? Savings or investment? Actually, depende. Kasi parehas siyang importante pagdating sa importance. Kasi syempre lahat tayo kailangan natin ng savings and lahat tayo kailangan natin ng investments. Magkaiba kasi yung purpose ng dalawa na yun kung tutuusin. So ang tanong, ano yung kailangan ng tao na nagtatanong? Kailangan niya ba ng savings o kailangan niya ng investment? Kasi pag sinabi nating savings, yan yung pera na nandyan na available lang sa'yo, di ba? So for someone, ang kailangan ay liquidity, wala pa siyang emergency fund, o ang kailangan niya ay nag-ipon pa lang siya, generally speaking, binibuild niya pa lang yung wealth niya, then mas importante yung savings sa kanya kaysa sa investments. Kasi, technically speaking, ang savings, maglo-loss ka, pero ang loss mo lang naman dyan ay inflation. Yung purchasing power lang ng pera na nasa bangko or nasa kooperatiba or kung nasaan mang siyang savings. Yun lang yung loss mo. Pero pag sinabi po kasi nating investment, ang goal kasi ng investment ay mag-grow yung money over time. Kung ang purpose ng savings ay short term, anytime pwede mo yan i-withdraw, ang investment hindi. Ang purpose ng investment, especially time frame ng investment, ay long term dapat. Kasi historically speaking, makikita natin na yung mga investments natin, kapag sa short period of time, pag sinabi natin short term, mga 3 years, 5 years yan, pwedeng mas malaki pa yung maging value o mas malaki pa yung maging denomination or yung total amount ng pera na nasa savings mo. Bakit? Kasi pag sinabi mong investment, nire-risk mo yan sa market Pag nire-risk mo ang isang bagay sa market, pwedeng after 3 years, yung 100,000, halimbawa, naglagay ka 100,000, yung isang 100,000 ilagay mo sa bangko, yung isang 100,000 ilagay mo sa investment, kung anong investment man yan. Pwedeng after 3 years, yung pera mo sa bangko, 100,000 pa rin yun. Siguro, 100,000 and 100 pesos. Tumubo ng interest o 100,000, 3,000 something yung kinita. Pero sa investment, kahit na negosyo yan, pwedeng after 3 years, 70,000 na lang yan. Pwedeng after 3 years, 90,000 yan. Kasi may lugi pa. No? Kasi lahat yan, pagdating sa investment, para tayo ay maging objective, kailangan tingnan natin yung horizon sa malayo, matagal. Ano yung sinasabi nating matagal na investment? 10 years, 15 years, 20 years. Diba? Kapag sinabing investment, ano yung unang pumapasok sa isip nyo? Alala? Long term. Long term. Anong investment? Unang papasok sa isip? Lupa. Lupa. Stocks, lupa. Pero majority of the time, si Sir kasi may experience yan sa stock market etc. No? Pero kapag tinanong mo, majority ng tao, ano ang mga investment, ang sasabihin niyan, lupa. Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Anong type ng lupang investment ang pinakamalalaki ang kinita? Commercial? Sa mga kwento nyo, sa mga kwento. Sino yung, uy, ang laki ng value ng lupa na yan? Sino bumili ng lupa? Yung mga matatanda na nung araw pa. Di ba? Pag sinabi mong, ay, napakaswerte niyan. Di ba? Ganun yung mga naririnig niyo, ay, napakaswerte niyan. Alam mo yung lupang pinamana sa kanya, napakalaki na ng presyo ngayon. Bakit? Long term. Kasi yung mga, di ba, yung mga lupa dati na binili, na pinagpalit lang sa isang sako. Ganun ang araw Diyan, panahon ni Sir Eric, ganun. Yung isang sakong bigas, ipambibili lang ng pambibili lang ng lupa. Pero yung mga lupa na binili ng mga magulang natin before, kahit na mga farm agricultural lot yan, nung unang panahon, pag tiningnan mo ngayon, milyunan na. Swertihan, yes. Ganun talaga sa investment. Pero wala kasing swerte sa investment na long term Paano walang swerte, sir? Walang swerte sa investment na long term. Tingnan mo yung lupa. Nga lang, ang problema kasi dyan, sir, gaano ka-long yung long term mo. Diba? Yung kasi yung problema Walang swerte. Kasi, kunyari, ang swerte sa investment, bumili ka ng lupa, pero tapos biglang hindi mo alam, lalagyan ng ano doon, lalagyan ng highway. Ayun, swerte yan sa lupa. Pero kung tutuusin, halimbawa itong highway na ito sa Cabanatuan, nung unang panahon, bukid yan. Oo. Di ba? Di ba nagkakalabaw kayo dito? Diba? Pero tingnan nyo ngayon, with the growth kasi ng society, habang lumalaki yung value or yung economy, nagiging mas more sophisticated yung economy ng ibang bansa. Kung nag-invest ka sa lupa and then hinintay mo yan 30 years, 50 years,
70 years, depende nga sa long term di ba? Lalaki at lalaki yung value niya pagdating sa investment. So, para sagutin natin yung tanong ni ma'am, ano ang mas importante? Savings o investment? Tanungin natin yung nanonood. Ano yung kailangan mo? Nagsisimula ka ba sa buhay mo? Then definitely, huwag ka mag-invest. Mag-save ka muna. Now, kapag may ample amount of money ka na nasa bangko or nasa savings, then that's the only time na po pwede kang chumupit-chupit na pagdating sa investment. And yun kasi, depende sa diskarte ng tao yan eh. Pero dapat ang investment mo kasi, pitik-pitik lang sa umpisa. Kailangan kasi nating aralin yan eh. Kailangan matutunan. Ang savings, hindi mo kailangan matutunan yan. Maglagay ka sa bangko. Maging disiplinado ka. Yun na yung kailangan matutunan sa savings. So kung yung iba naman sa atin na nanonood ay meron na kayong ample amount of savings, depende na kung ano yung philosophy ninyo. 6 months, 12 months na nagastusin mo, nasa bank account na, then siguro that's the only time na you can start investing na. So pareha silang importante, depende kung ano yung pangangailangan ng taong nagtatanong. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. So, alright, ayan. Thank you so much po, Sir Joma. So, I hope naman po na nasagot po natin yung ating question. Ano ba ang importante? Savings or investment? Depende po sa ating purpose at depende kung sino po yung nagtatanong. Kung short term or long term po ito. So, yun lang at maraming salamat po mga ka-iPro.